Oh, ikaw nang bahala dito sa townhouse, Avery ha? Sambit ni Tia Cora, ang siyang tiyahin ni Avery na nagpasok sa kanya rito. Opo Tia, sisiguraduhin ko pong malilinis ko po ito ng maayos. Tugon naman ni Avery. Nang umalis ng matanda, ay pinasadahan ng tingin ni Avery ang lugar. Kanina pa siyang namamangha at nahihiwagaan sa bahay. Dahil maganda naman to pero walang nakatira. Pagpasok niya sa loob, ay kaagad siyang naubo dahil sa kapal ng alikabok. Mabilis siyang nag-face mask at kasabay nito ay biglaang tumalsik ang isang butones ng suot niyang uniforme niya. Bakit naman kasi medium tong ibinigay ni Tia Cora? Alam naman niyang XL ang size ng body frame ko eh. Reklamo pa ni Avery. Bago siya maglinis sa baba ay tinungo na muna niya mga kwarto sa labas. Naglinis siya sa mga kwarto at sa master's bedroom nang mapansin niya ang isang litrato sa ibabaw ng mesa. Nilapitan niya yun at bahagyang napangiti nang makitang larawan ng isang gwapong lalaki. Matangos ang ilong, matalim ang mga mata, at may ngiting parang may itinatago. Siya siguro yung may-ari ng bahay na ito. Mahina niyang bulong habang pinupunasan ng alikabok sa frame. Hindi niya maiwasang mapatitig. May kakaibang aura ang lalaki sa larawan. Napahawak siya sa dibdib niya nang maramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Grabe, Avery. Bulong niya sa sarili. Talagang kinikilig ka kahit sa picture lang. Bigla ay parang may narinig siyang malakas na kalabog mula sa labas. Kasunod ang tunog ng tubig na tila may nalaglag sa swimming pool. Napaigdad si Avery at sakabay mabilis siyang lumapit sa bintana. Pagtingin niya, may lalaking kumakawala sa tubig, halatang nalulunod. Hindi na siya nagdalawang isip at mabilis siyang bumaba ng hagdan. Halos madulas pa sa pagmamadali. Paglabas niya ng bahay ay naramdaman niya agad ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit wala na siyang pakialam. Tumalon siya sa pool nang walang pag-aalinlangan at agad lumangoy papunta sa lalaki. Sir! Kumapit po kayo sa akin! Sigaw niya habang pilit inaabot ang katawan nitong halos mawalan ng malay. Pagkalapit niya ay agad niyang inalalayan to. Pilit inaahon sa gilid ng pool. Hingal na hingal siya, nanginginig sa lamig. Ngunit nang masilayan niya ng malinaw ang mukha ng lalaki, ay napatigil siya. Ang lalaking nailigtas niya ay siya rin ang nasa larawan sa master's bedroom. Ang lalaking gwapo, may matalim na titig at tila may kakaibang presensyang nakakaakit. Ikaw, mahina nitong sabi, halos pabulong habang naghihikahos. Napasinghap si Avery. Ay Diyos mio! Huwag ka na magsalita, tutulungan kita. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, ay hinawakan siya ng lalaki kaya't natahimik siya. Ang ganda mo. Mahina ngunit malinaw na sabi ng lalaki habang nakatitig sa mga mata ni Avery. Napatigil siya. Parang biglang huminto ang oras. Ang tanging naririnig niya ay mabilis na tibok ng puso niya at ang mahinang lagaslas ng tubig sa pool. Nakatitig lang siya sa lalaking nakahandusay sa kanyang kandungan. Basang-basa at hingal na hingal. Ha? Halos pabulong niyang tugon. Hindi makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Ngumiti ang lalaki. Kahit kapansin-pansin pa ang panghihina nito. Sabi ko, ang ganda mo. Napanganga si Avery sabay mabilis na napailing. Naku, baka marami ka lang nainom na tubig, sir. Kaya't nagdidelirio ka na. O di kaya'y malabo yata ang mata niyo, sir. Sa tabakong to at may tigidig pa sa pisngi, baka mamaya multo na ako sa paningin niyo. Mahina pa siyang natawa. Pilit na binabawi sa biro ang kaba. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang pisngi. Mainit ang palad nito. Kabaliktaran ng malamig na tubig na bumabalot sa kanila. Anong ginagawa niyo? Hindi na niya natapos. Bigla siyang hinalikan ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Avery. Gusto niyang itulak to. Gusto niyang magsalita pero tila napako siya sa kinatatayuan. Ang mga daliri ng lalaki ay bahagyang gumalaw sa kanyang panga. Marahang gumuhit pababa sa liig niya na lalong nagpalakas ng kabog ng kanyang dibdib.
Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa silang hingal. Nakatingin lang siya rito, hindi makapaniwala sa nangyari. Bakit? Bakit mo yun ginawa? Nauutal niyang tanong. Pilit na nilalabanan ang pagkalito. Because I want to. Hinalikan siyang muli ng lalaki. And this time, hindi na siya ulit umalma. Para kasi siyang nagayuma sa halik. At ito rin ang unang beses na may lalaking nagandahan sa kanya. Kinumbinsi niyang sarili na for once ay piliin niyang maging malaya sa nararamdaman niya. That night, the man owns her. Kinabukasan ay ginising si Avery ng sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Nagunat at saglit na ngumiti. Hanggang sa may maramdaman siyang mainit na brasong nakayakap sa kanya. Napakurap siya. Dahan-dahang lumingon at halos mapatalon sa gulat. Katabi niya sa kama ang lalaki. Ang lalaking iniligtas niya kagabi. Ang parehong mukha sa litrato sa master's bedroom. Hubot-hubad ito. Mahimbing pa rin natutulog. Habang ang isa nitong braso ay nakapulupot sa kanyang bewang. Napatingin siya sa sarili niya at wala rin siyang saplot. Napasinghap siya sabay takip ng kumot sa dibdib. Diyos mio! Hindi totoo to! Bulong niya. Nanginginig ang kamay habang pinipigilan ng sariling mapasigaw. Habang tumatagal, unti-unting bumabalik sa kanya mga malabong alaala ng gabi. Ang mga dampi ng halik, ang mga ungol, ang init ng kanilang balat sa lamig ng gabi. Hindi na niya maalala kung sinong unang lumapit, kung sinong unang bumigay. Ang natatandaan lang niya, pareho silang nadala ng sandali. Naku, hindi pwede to. Bulong niya habang marahang inaalis ang braso ng lalaki sa kanya. Baka abutan pa kami ni Tia Cora. Naku, patay ako. Dali-dali siyang bumangon at hinanap ang mga damit niya sa sahig. Ang bra niya, nasa paanan ng kama. Ang blouse ay nakasabit pa sa lampshade at ang palda niya ay nakalatag sa upuan. Halos mapamura siya habang nagbibihis ng patagilid. Pilit na hindi gumagawa ng ingay. Ngunit habang nagsusuot ng damit, napatingin siyang muli sa lalaki. Tahimik pa rin tong natutulog. Pero ang katawan ay tila walang bakas ng kahinaan. Parang walang nangyari kagabi. Ang balat nito'y malamig ngunit ang dibdib ay bahagyang gumagalaw. Senyalis na humihinga pa. Napahawak siya sa dibdib niya. Sabay buntong hininga. Ano ba itong pinasok ko? Hindi ko nga alam kung sino siya tapos. Napailing siya ngunit pinipigilan pa rin ang init ng mukha niya. Nang biglang may marinig siyang kumatok sa pinto. Avery? Boses ni Tia Cora yon. Kalmado ngunit may bahid ng pagtataka. Gising ka na ba ha? Nakalinis ka na ba dun sa sala? Napahinto siya. Halos mamilog ang mga mata. Kinabahan siya't agad na hinila ang kumot para takpan ang lalaki sa kama. Opo Tia, papunta na po ako sa baba. Mabilis niyang inayos ang buhok niya. Tumingin sa salamin at muntik nang mapatili nang mapansin na may markang ng halik sa leeg niya. Pinahid niya yun ng kamay. Nanginginig pa rin pero bago siya tuluyang lumabas, napatingin muli siya sa kama. Naroroon pa rin ang lalaking mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya. Ilang sandali pa siyang natigilan. Pinagmamasdan ang mukha ng lalaking tila walang bahid ng problema. Parang hindi ito yung taong halos malunod na kagabi. Ang lakas pa rin ng loob mong matulog. Mahinang bulong ni Avery habang pinulot ang natitirang panyo sa sahig. Wala kang kamalay-malay na muntik mo na akong ipahamak. Pagkabihis niya ay mabilis siyang bumaba sa sala. Inayos niya ang sarili. Pilit na pinipigilan ng kaba at ang guilt na bumabalot sa dibdib niya. Pagdating niya sa ibaba, nadatnan niya si Tia Cora na nakaupo sa sofa. Hawak ang tasa ng kape at tila abala sa pakikipag-usap sa telepono. Nang mapansin siya'y agad siyang ngumiti. Ay! Avery! Butit bumaba ka na! Bati nito sabay lapag ng tasa sa mesa. May good news ako sa'yo, iha! Ngumiti si Avery pero pilit lang. Ano po yun, Tia? Lumapit si Tia Cora. Kinausap ko kagabi ang kaibigan ko.
Anak niya pala ang may-ari ng townhouse na ito eh. Kailangan daw nila ng caretaker na pwedeng tumira dito para maglinis, magbantay at mag-ayos paminsan-minsan. Sabi ko, ikaw na lang, malinis ka naman, maasikaso at mapagkakatiwalaan. Perfect ka dito, iha. Napatulala si Avery. Parang nanlamig ang kanyang buong katawan. Caretaker? Dito siya titira sa bahay na ito? Sa bahay kung saan siya sumiping sa mismong may-ari kagabi? Tiya, halos pabulong niyang sabi. Salamat po pero baka hindi ho ako pwede. Nag-angat ng kilay si Tia Cora. Bakit naman? Magandang oportunidad to, Avery. Libre na tirahan, may allowance pa buwan-buwan. Sayang naman. Kinagat niya ang labi niya at hindi makatingin sa tiyahin. Kasi po, baka hindi ako magtagal rito. Hindi ko po kasi alam kung kakayanin ko. Ha? Ano bang ibig mo sabihin? Kunot noong tanong ni Tia Cora. Wala po. Mabilis niyang sagot sabay pilit ng ngiti. Baka lang po may iba pa kayong sideline na may iaalok sa akin. Ngunit bago pa makasagot si Tia Cora, may narinig siyang yabag mula sa taas. Nang sabay silang lumingon sa hagdan, bumaba roon ang lalaki na walang saplot na pang-itaas at tuwalya lang nakabalot sa bewang. Napamulagat si Tia Cora. Avery! Halos hindi ito makapaniwala. Sino yung lalaking yan? Halos manlambot si Avery sa hiya. Hindi niya alam kung saan siya titingin o papaanong ipaliliwanag. Habang ang lalaki naman ay tumingin kay Tia Cora sa kabahagyang ngumiti. Good morning, sabi nito sa mababang tinig. Ako ho si Marcus, ang may-ari ng bahay na ito. At sa sandaling yon, parang gumuho ang mundo ni Avery. Nagulat si Tia Cora. Halos malaglag ang hawak nitong tasa ng kape. Marcus! Ikaw na nga ba yan? Hala, hindi kita nakilala, iho! Agad siyang tumayo, sabay lumapit sa lalaki. Kitang-kita sa mukha ni Tia Cora ang saya't pagkabigla, habang si Avery naman nananatiling nakatayo sa gilid, tulala at hindi alam kung paano itatago ang kaba at hiya. Ngumiti si Marcus, bahagyang tumango. Tia Cora, magalang niyang tugon. Medyo paus pa ang boses. Matagal na rin po tayong hindi nagkita. Pasensya na po't nagulat kayo. Kagabi lang po kasi ako dumating. Ay, Diyos mio, Marcus! Sabi ni Tia Cora habang marahang tinatapik ang braso nito. Ang laki na ng ipinagbago mo. Sa pagkakatanda ko nung huli tayong nagkita, college ka pa lang. Akala ko ngayon nasa ibang bansa ka pa. Bumalik lang po ako sandali. Sagot ni Marcus, may ngiting misteryoso. May mga dapat ayusin dito sa townhouse At may kailangan lang po akong makita. Napatingin siya kay Avery ng marahan. At sa mismong sandaling yon, nagtama ang kanilang mga mata. Parang sumikip ang dibdib ni Avery. Hindi niya alam kung nahahalata ba ni Tia Cora ang tensyon sa pagitan nila. Pero agad siyang umiwas ng tingin at kunwaring nag-aayos ng kurtina. Ngumiti si Tia Cora, halatang tuwang-tuwa. Naku, buti naman at nandito ka na. Eksakto! Si Avery nga pala pamangkin ko. Siya yung tumulong maglinis dito kahapon. Mabuting at pumayag siyang pansamantalang magbantay. Mahinang tugon ni Marcus habang tinititigan si Avery ng masinsinan. Oo nga po, maraming salamat sa pagtulong. Avery. Napalunok siya. Hindi makasagot. Wala po yon, sir. Nauutal niyang sabi. Pilit na pinakakalma ang sarili. Ginawa ko lang naman po yung trabaho ko. Perfect! Sabat ni Tia Cora, masiglang nakatingin sa dalawa. Marcus, buti na rin at nandito ka. Nabanggit sa akin ng mami mo na kailangan mo ng caretaker dito sa townhouse mo. Si Avery ang nabanggit ko sa mami mo, kaya nga't gusto ko sana siya na yung iwanan mo rito. Mapagkakatiwalaan to. Napatigil si Avery. Agad na lumingon kay Tia Cora. Tia, sabi ko nga po Ngunit bago pa siya makatanggi, nagsalita si Marcus. Kalmado ngunit may kakaibang lalim sa tono.
Kung siyang gusto mo, tiya, ayos lang po sa akin. Lumingon siya kay Avery at may bahagyang ngiti sa mga labi nito. Mas mabuti nga siguro kung dito ka na, Avery, para hindi na ako mag-isa. Parang biglang nag-init ang pisngi ni Avery. Napalunok siya, hindi makatingin ng diretsyo. Habang si Tia Cora naman ay natuwa. Walang kamalay-malay sa lihim na nag-uugnay sa dalawa. Naku! Ayan ha! Masayang sabi ni Tia Cora. Ayos na ayos na! Si Marcos ang may-ari at ikaw naman ang bagong caretaker. Para bang itinadhana? Ngumiti lang si Marcos, ngunit sa likod ng ngiting yon ay may kakaibang tingin. Parang may alam siya na hindi pa alam ni Avery. Iisa lang ang tanong na paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Anong klaseng gulo bang pinasok ko kagabi? Pagkaalis ni Tia Cora, agad na bumigat ang katahimikan sa loob ng bahay. Narinig pa ni Avery ang tunog ng pagsara ng gate sa labas bago siya tuluyang nakahinga ng maluwag. Pero hindi rin nagtagal. Bumalik ang kaba sa dibdib niya. Magkaharap silang dalawa ni Marcos sa sala. Siya'y nakatayo at mahigpit na hawak ang bag, habang si Marcos naman ay kailmado lang na nakaupo sa sopa. May hawak na baso ng tubig at nakatingin sa kanya na para bang sinusuri ang bawat galaw niya. Ako na po ang aalis, sir. Mahinang sabi ni Avery. Pilit na pinakakalma ang boses. Hindi ko na po tatanggapin yung alok ni Tia Cora. Hindi po ako karapat dapat maging caretaker dito. Bahagyang kumunot ang noo ni Marcos, pero hindi ito nagsalita kagad. Itinaas niya lang ang tingin. Saka marahang itinabi ang baso sa mesa. Bakit naman? Tanong niya sa mababang boses. May halong kuryosidad at bahagyang ngiti. Umiling naman si Avery. Hindi makatingin ng diretsyo. Kasi dahil sa nangyari kagabi. Sandaling natahimik si Marcos. Nakatingin lang siya rito. Habang si Avery, tila gusto nang lamunin ng lupa sa hiya. Hindi ko po alam kung ano bang pumasok sa isip ko. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang ho ako sa sitwasyon at parehas tayong, alam niyo na ho. Huminga siya ng malalim. Pilit na tinatapos ang gustong sabihin. Kaya, mas mabuti na sigurong kalimutan na lang natin yun. Wala nang susundan pa. Wala nang kung ano man. Tumahimik si Marcos sandali. Sa halip na mainis, ngumiti lang ito. Bahagyang napahilig sa sofa habang pinagmamasdan siya. Kalilimutan? Ulit niya. Mababa ang boses at may bahagyang tawa. Ang dali mo namang magsalita, Avery. Paano ko kakalimutan ng isang bagay na hindi ko naman gustong kalimutan? Napalunok si Avery, lalo na nang tumama ang mga mata nito sa kanya. May kakaibang ningning sa titig ni Marcos. Sir, wag niyo naman ho akong biruin. Halos pabulong niyang sabi. Wala naman po tayong dapat pag-usapan tungkol doon. Kung pwede umalis na lang ako ng tahimik. Tumayo si Marcos at lumapit ito ng ilang hakbang hanggang halos magtagpo ang kanilang mga hininga. Hindi kita binibiro, Avery. Mahinahon niyang sabi. Hindi ko rin alam kung bakit pero may kung anong kakaiba sa'yo. Lumingon si Avery. Umiwas ng tingin. Sir, please. Marcos lang. Putol nito. Malambing ngunit matatag ang tono. Tawagin mo kong Marcos. Marcos, ulit niya. Halos pabulong. Sabay hakbang paatras. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako pwedeng manatili rito. Hindi na ako komportable. Ngumiti si Marcos. Pero sa mga mata nito ay may halong lungkot at pananabik. O sige, kung yan ang gusto mo. Avery. Bahagya siyang yumuko. Tinitigan ang mukha nito. Hindi ko basta-basta nakakalimutan ng mga taong dumadaan sa buhay ko. Lalo na kung may dahilan para manatili sila. Napalunok si Avery. Pinilit maging matatag. Hindi po ako yun. Tumalikod siya. Hawak ang bag pero bago siya tuluyang makaalis, narinig niya pa ang boses ni Marcos. Babalik ka rin, Avery. Hindi mo lang alam pero konektado na ang mga landas natin. Hindi siya lumingon pa dahil mukhang trip talaga siya ni Marcos. May nalalaman pang landas. Ano siya, manghuhula?
Palabas na sana si Avery ng gate ng townhouse. Dala ang maliit niyang bag. Hindi na siya ulit lumingon pa. Ayaw na niyang makaramdam ng kahit na anong emosyon. Ang gusto lang niya ay makalayo, makalimot at magsimulang muli. Habang naglalakad palabas, biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa kamay. Pagtingin niya, nakita niya ang nanay niyang tumatawag. Napakunot siya ng noo dahil maaga pa at bihira siyang tawagan nito sa ganitong oras. "Hello, Nay?" Sagot niya. Medyo hinihingal pa. "Bakit po?" Sa kabilang linya, agad niyang narinig ang mabigat na paghingat nanginginig na boses ng ina. "Avery! Anak, si Angelo!" Napalunok siya. "Si Angelo? Bakit po? Anong nangyari kay Bunso?" Narinig niya ang pigil na hikbi ni nanay. "Anak, naaksidente siya, anak. Nasagasaan siya habang tumatawid sa kanto. Dinala siya sa ospital ngayon. Ang sabi ng doktor, kailangan siyang operahan kaagad eh." Parang bumagsak ang mundo ni Avery. Napahawak siya sa dibdib. Halos matanggal ang cellphone sa pagkakahawak niya. "Diyos ko!" Mahina niyang sambit. "Nay, kamusta na ho siya? Malala po ba?" "Oo, anak." Halos pabulong na sagot ni nanay. Humahagulgol na. "May bali sa binti niya at natamaan din daw ang tiyan. Ang sabi ng doktor kailangan ng operasyon agad. Ngayon na daw, habang may oras pa." Napapikit si Avery. Ramdam ang panginginig ng tuhod niya. "Magkano po bang kailangan, Nay?" "Malaki, anak eh. Ang sabi ng doktor, iabot daw ng mahigit 150,000. Wala tayong ganong kalaking pera, anak." Parang biglang nanikip ang dibdib ni Avery. Ramdam niya ang luha na pumupuno sa kanyang mga mata. Pero pinipilit niyang wag umiyak. "Nay, huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ko ng paraan. Kahit ano po. Pupunta po ako dyan agad, ha?" "O sige, anak. Bilisan mo, ha? Nasa St. Michael Hospital kami. Huwag kang mag-alala kay Angelo. Lumalaban naman siya." Pagkababa ng tawag, tuluyang nanginig ang kamay ni Avery. Napasandal siya sa poste ng gate. Halos mawala ng lakas. "Paano ako makakakuha kagad ng ganong kalaking halaga?" Bulong niya sa sarili. Nanginginig ang boses. "Wala akong ipon. Niwalang akong trabaho ngayon eh." Napasapo siya sa noo. Napatingin sa langit na tila humihingi ng tulong. Sa isip niya, bumabalik-balik ang imahe ni Marcus, ang lalaking naiwan sa loob ng bahay. Mayaman at may kakayahang tumulong. Pero siya ring dahilan ng pagkalito niya kagabi. Hindi pwede," bulong niya. Pilit na nilalabanan ng sarili. "Hindi ako pwedeng humingi ng tulong sa kanya. Hindi dapat yun." Ngunit habang humahakbang siyang palayo, bumuhos ng luha sa mga mata niya. Alam niyang wala siyang ibang mapagkukuhanan at bawat segundo'y mahalaga para sa kapatid niyang nakahiga sa ospital. At sa sandaling yun, napatigil siya. Tumingala siya sa townhouse, sa bahay na gusto sana niyang kalimutan. At sa loob-loob niya, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang bumalik. Mabigat ang bawat hakbang ni Avery pabalik sa townhouse. Kanina lang, buo ng desisyon niyang iwan ang lugar na yon at kalimutan ang lahat ng nangyari kagabi. Pero ngayon, parang sinasakal siya ng realidad. Wala siyang ibang kakapitan. Pagdating niya sa tapat ng pintuan, saglit siyang natigilan. Huminga siya ng malalim. Pinahid ang luha sa pisngit marahang kumatok. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Lumitaw si Marcus. Nakasuot na ng puting shirt at shorts. "Avery?" Bahagyang tumaas ang kilay nito. "Ang akala ko umalis ka na." Napayuko siya't halos hindi makatingin. Oo, pero..." Saglit siyang tumigil. Pilit hinahabi ang mga salitang dapat sabihin. "Gusto ko pong tanggapin yung alok, yung pagiging caretaker." Kanina lang halos tumakbo kang palabas. Ngayon naman, bigla kang nagbago ng isip? "Pasensya na po," mahinang sabi niya. "Kailangan ko lang talaga ng trabaho at ng pera. Kung maaari po, kailangan ko na agad ng paunang bayad."
Tila nabigla naman si Marcus. Paunang bayad? Ulit nito. Bahagya pang nag-iba ang tono ng boses. Hindi ka pa nga nagtatrabaho, gusto mo agad ng pera? Napatingin si Avery. Mabilis na umiwas ng tingin. Hindi po sa ganun, Marcus. Kailangan ko lang talaga. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, lumamig ang tinig ni Marcus. Alam mo, Avery, nagtataka ako. Kanina halos ayaw mong manatili rito. Pero ngayon, bigla kang bumalik. At pera agad ang hinihiling mo. Nagtagal ang titig nito sa kanya. Malamig ngunit mapanuri. Ano ba talagang habol mo? Trabaho? O pera ko? Parang tinamaan ng kutsilyo ang dibdib ni Avery. Nabitawan niya ang bag na hawak at napayuko. Pilit pinipigilan ang luha. Hindi po sa ganun. Mahina niyang sabi. Nanginginig ang boses. Hindi naman po ako ganong klase ng babae. Tahimik lang si Marcus ngunit may bahagyang pagsisisi sa mga mata niya. Kung ganon, marahan itong tanong. Bakit mo gustong mauna ang bayad? Hindi niya na nakayanan. Pumatak ang luha at niya tuluyan na siyang napaupo sa gilid ng pinto. Yakap-yakap ang sarili. Dahil na-aksidente ang kapatid ko. Halos pabulong niyang sabi. Kailangan siyang operahan agad, Marcus eh. Wala kaming pera. Wala nga akong may bibigay kay nanay eh. Ayoko namang mawala yung kapatid ko si Angelo. Kaya ako bumalik. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Marcus. Mula sa pagdududa, napalitan to ng pagkabiglat awa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Avery, sa kamarahang umupo sa tabi nito. Avery, tawag niya. Mahinahon at mababa ang boses. Bakit hindi mo sinabi agad? Pinahid ni Avery ang luha niya at nanginginig pa rin. Kasi ayokong isipin mong ginagamit kita. Tahimik lang si Marcus sandali habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Hindi ko na dapat tinanong kagad. Pasensya ka na. Tumingin siya kay Avery. Seryoso ang mukha. Magkanong kailangan mo? Umiling si Avery. Malaki, Marcus eh. Hindi ko alam kung... Sabihin mo. Putol ni Marcus. Matatag ang tinig. 150,000. Sagot ni Avery. Tumango si Marcus. Tumayo at walang sabi-sabing lumakad papunta sa study room. Ilang minuto lang, bumalik ito. May hawak na envelope. Inabot niya yon kay Avery. Heto, sabi niya, diretso ang tingin. Advance payment mo at may dagdag pa yan. Dalhin mo sa kapatid mo. Pero Avery, napatigil si Avery hawak ang envelope. Nanginginig ang labi. Marcus, hindi mo na kailangang magpasalamat. Wika nito. Malambing ngunit seryoso. Pero gusto kong malinaw. Hindi ko ito ginagawa para utangan mo ako ng utang na loob. Ginagawa ko to dahil gusto kong tulungan ka. Hindi na nakasagot si Avery. Napaluha siya sabay yakap sa envelope na parang kayamanan. Salamat. Salamat, Marcus. Hindi ko alam kung paano ko babayaran to. Ngumiti si Marcus. Bahagyang nakatingin sa kanya. Hindi mo kailangang bayaran. Sagot niya. Pero may isang kondisyon lang. Nag-angat ng tingin si Avery. Kinakabahan. Anong kondisyon? Ngumiti si Marcus, ngunit may kakaibang lambing sa mga mata nito. Manatili ka rito, Avery. Hindi bilang caretaker, kung hindi bilang taong gusto kong makilala pa ng mas mabuti. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, pumayag si Avery sa alok ni Marcus. Wala siyang ibang pagpipilian. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas ang buhay ng kapatid niya. Nang araw na yun ay bitbit ni Avery ang envelope na ibinigay ni Marcus. Agad siyang nagtungo sa ospital. Habang nasa jeep, mahigpit niyang hawak ang pera. Takot na baka mawala. Pagdating sa ospital, halos tumakbo siya papunta sa emergency room. Nakita niya si Nanay Lorna. Mukhang pagod at namumugto ang mga mata. Avery! Halos pasigaw na sambit ng ina.
Akala ko hindi ka na darating. Wala pa tayong pambayad sa... Inabot agad ni Avery ang sobre. Nay, eto po. Dalhin niyo na sa cashier. Paoperahan mo na si Angelo. Napatulala si Nanay Lorna. Hindi makapaniwala. Anak, saan mo ito nakuha? Ang laki nito. Napayuko si Avery. Nangingiti ngunit may bigat sa dibdib. May trabaho na po ako, Nay. Tinanggap ko na po yung alok ni Tia Cora. Doon po sa townhouse. Gagawin ko na pong full-time ang trabaho ko doon. Caretaker po ako doon. Caretaker? Tanong ng ina, halatang nag-aalala. Sigurado ka bang maayos ang lugar na yun? Baka naman mapagod kang masyado. Maayos po, Nay. Sagot ni Avery. Pilit pinakakalma ang boses. Mabait ho yung amo ko. Tinulungan niya ako. Hindi na niya binanggit kung sino si Marcus o kung ano nangyari sa kanila bago pa man siya maging caretaker. Ayaw na niyang bigyan ng dahilan si nanay para mag-alala. Salamat, anak. Mahigpit siyang niyakap ng ina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Habang yakap siya ni Nanay Lorna, hindi niya mapigilang mapaluha. Sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula na siyang pumasok sa isang buhay na hindi niya inaasahan. Isang mundo kung saan kailangang makipagsabayan siya sa kagandahan at kapangyarihan ni Marcus Luxerio. Matapos ang operasyon ni Angelo, ay nakahinga na siya ng maluwag dahil successful yun. Ligtas ng kapatid niya. Gabi na nang makabalik si Avery sa townhouse. Tahimik ang buong paligid at tanging mahinang ugong ng aircon at kaluskos ng hangin sa labas ang maririnig. Pagkapasok niya, napabuntong hininga siya. Pagod siya sa maghapong pag-aasikaso sa ospital, pero gumaan ang pakiramdam niyang ligtas na si Angelo. Pag-akyat niya sa itaas, dumiretso siya sa hallway papunta sa silid niya. Ngunit napansin niyang nakaawang ang pinto ng kwarto ni Marcus. Saglit siyang natigilan. Madilim sa loob, tanging liwanag mula sa lampshade ang nagbibigay anino sa silid. Baka nakalimutan niyang isara. Bulong niya sa sarili. Maingat siyang lumapit at dahang-dahang sinilip ang loob. Doon niya nakita si Marcus. Nakahiga sa kama pero hindi mapakali. Pawis na pawis ito. Ang nooy kunot na kunot at tila may sinasabi habang mahigpit ang kapit sa kumot. No, please, don't leave me. Bulong ni Marcus sa panaginip. Halos hindi maipinta ang ekspresyon sa mukha nito. Naanlaki ang mga mata ni Avery. Marcus? Mahina niyang tawag, ngunit hindi ito nagigising. Sa halip, mas lalo lang itong napabalikwas at parang binabangungot. Agad siyang lumapit. Inilapag ang bag sa gilid at marahang hinawakan ng balikat ng lalaki. Marcus! Gising! Nananaginip ka! Ngunit bigla nitong hinawakan ng kamay niya at hinila siya ng malakas. Natigilan naman si Avery nang mapahiga siya sa tabi nito. Sa isang iglap, niyakap siya ni Marcus ng mahigpit. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso nito. Ang bigat ng bisig na nakayakap sa kanya at ang malamig na pawis sa balat. Marcus! Mahinang tawag niya pero hindi na sumagot ang lalaki. Sa halip, narinig niyang bumagal ang paghinga nito. Mula sa hingal at pag-ungol ay naging kalma, mahinahon at tahimik. Parang sa pagyakap niya, biglang naglaho ang bangungot na gumugulo rito. Unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang init sa pagitan nila. Amoy niyang halimuyak ng pabango ni Marcus. Ang banayad na hinga nito sa kanyang leeg. Sandali siyang napatitig sa mukha ng lalaki. Ang gwapo mo, pero may pagkamisteryoso ka rin. Mahina niyang bulong habang dahang-dahang tinatanggal ang bisig nito sa kanya. Pero bago pa siya tuluyang makatayo, mas sumigpit ang yakap nito. Don't go. Sambit ni Marcus, paos at halos pabulong. Parang nasa gitna pa rin ang panaginip. Napatigil si Avery. Hindi na siya umimik at hinayaan niyang manatili sa ganong posisyon. Kahit ilang segundo lang. At sa katahimikan ng gabing yon, sa loob ng silid na amoy mamahaling pabangot lamig ng aircon, naramdaman ni Avery ang tibok ng dalawang pusong tila sabay humihinga sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng antok. Kinabukasan,
Tanghali na nang magising si Avery. Sa unang sandali, nakapikit pa siya. Inaamoy ang malamig na hangin na pumapasok sa silid. Nang iminulat niya ang mga mata, wala na si Marcus sa tabi niya. Bigla siyang napabalikwas. Mabilis na tumingin sa paligid. Hala! Bakit hindi ko naramdaman na bumangon siya? Bulong niya sa sarili habang nagmamadaling tumayo. Paglabas niya sa silid, naamoy niya agad ang malinamnam na halimuyak ng sinangag at bacon mula sa kusina. Napahinto siya sa hagdan at doon niya nakita si Marcus, nakatayo sa harap ng stove. Nakasando lang at may apron na may nakasulat na, "Best boss ever." Habang nagluluto, bahagya itong nakangiti. Nakakunot ang noo habang pinipihit ang itlog sa kawali. Ang liwanag ng umaga'y tumatama sa mukha nito. Hindi napigilan ni Avery ang kiligin. Grabe, ang gwapo niya kahit nagluluto lang. Mahina niyang bulong. Napapangiti habang pinagmamasdan nito mula sa pinto. Pero bago pa man siya tuluyang lumapit, napatingin siya sa salamin sa gilid ng dingding at doon siya napasigaw ng mahina. Oh my gosh! Halos mapasapo siya sa buhok niya. Ang gulo-gulo ng buhok ko! Nakatirik ang ilang hibla ng buhok niya, parang nakuryente. May marka pa ng unan sa pisngi niya at bahagyang may laway sa gilid ng labi. Napaurong siya, halos lumubog na sa hiya. Nakakahiya! Bulong niya sabay takbo pabalik sa kwarto. Ang taba ko na nga tapos ganito pang itsura ko. Habang nagsusuklay sa harapan ng salamin, hindi niya mapigilan ang pagkunot ng noo. Siguradong naisip ni Marcus na, ayan pala yung niyakap ko kagabi. Ang pangit! Tinitigan niyang sarili. Ang bilog niyang pisngi, ang pawis sa leeg, at ang oversized na pajamang suot pa rin niya. Malabong magkagusto sa akin si Marcus. Mahina niyang sabi sabay ngiti ng pilit. Baka naaawa lang siya. Ngunit sa kabila ng mga insecurities na bumabalot sa kanya, hindi niya maiwasang maalala ang init ng yakap ni Marcus kagabi. Ang paraan ng paghinga nito habang mahigpit siyang niyayakap at kung papaano itong kumalma sa presensya niya. Habang inaayos ang sarili, napabuntong hininga siya. Pero kahit sandali lang, parang totoo yung pakiramdam kagabi. At sa labas ng silid, hindi niya alam na si Marcus, habang inihahanda ang almusal ay lihim na napapangiti rin. Pagbalik ni Avery sa kusina, maayos ng lahat. Nakaayos sa mesa ang 2 plato ng sinangag, bacon at itlog. May 2 kasamang kape at orange juice din. Amoy pa lang ay nakakagutom na. Si Marcus naman ay nakaupo na sa upuan. Nagbabasa ng dyaryo at parang sanay na sanay sa umagang tahimik at maaliwalas. Dahan-dahang lumapit si Avery. Hawak pa ang laylayan ng kanyang malinis na blouse. Sir Marcus, mahina niyang sabi. Halos pabulong. Pasensya na po. Dapat ako po yung nagluto, hindi kayo. Ako po ang katulong dito. Itinaas ni Marcus ang tingin. Saka bahagyang ngumiti. Ayos lang yun, Avery. Matagal na rin akong hindi nagluluto. Namiss ko lang. Umiling siya at halatang nahihiya pa rin. Pero sir, nakakahiya ho talaga. Ako dapat ang naghahanda ng breakfast. Nakokonsensya tuloy ako. Ipinatong ni Marcus ang dyaryo sa gilid at tumingin sa kanya ng diretsyo. Wala kang dapat ikahiya. Isa pa. Tumigil to sandali. Saka bahagyang napangiti na may biro sa tono. Tinulungan mo naman akong makatulog ng mahimbing kagabi, di ba? Bigla siyang namilog ang mata. Halos mabilaukan sa sariling laway. Aba! Sir! Halos pabulong pero nanginginig sa kaba ang boses niya. Wala po akong... Hindi ko naman po sinasadya yun. Napatawa si Marcus. Napailing habang nagkakape. Relax, Avery. Biro lang. Pero to be honest, tumigil itong sandali at tinitigan siya. Matagal na akong hindi nakakatulog ng ganun kapayapa. Natigilan naman si Avery. Hindi alam kung anong isasagot. Sa likod ng ngiti ni Marcus ay may kung anong bigat. Parang may lungkot na nakatago. Basta po sa susunod ako na pong magluluto. Nahihiyang sabi niya sabay upo sa tapat nito. Hindi ko na po kayo hahayaang maunang magising. Deal.
Sagot ni Marcus sabay taas ng baso ng juice para mag-toast. Pero ngayong umaga, hayaan mo kung ako ang magsilbi sa'yo. Napangiti si Avery. Bagaman ramdam pa rin ang bahagyang kilig sa dibdib niya. Habang kumakain sila, napansin niyang madalas siyang tinititigan ni Marcus. Sir Marcus? Kung hindi niyo po mamasamain, madalas po ba kayong nananaginip? Yung kagaya po kagabi? Sandaling napahinto si Marcus. Inilapag nito ang tasa ng kape saka tumingin sa kanya. Hindi galit, pero halatang nagulat sa tanong. Tahimik lang ito ng ilang segundo bago muling nagsalita. Yeah. Marahan niyang sagot. Tinitigan ang tasa sa mesa. Almost every night actually. Hindi gumalaw si Avery. Nakatungo lang siya. Nakikinig pero ramdam ni Marcus na totoo ang pakikinig niya. Walang panghuhusga, walang panguusisa. Huminga ng malalim si Marcus saka nagpatuloy. Matagal na yon. May nangyari sa pamilya ko ilang taon nang nakakalipas. Unti-unting bumaba ang tono ng boses nito. Tila bumabalik sa nakaraan. Naaksidente ang fiancé ko. Ako dapat ang kasama niya sa biyahe. Pero nagkaroon ng emergency sa kumpanya kaya't pinauna ko na siya. Napahinto siya't saglit na natahimik ang buong silid. Pero hindi na ako umabot. Tuloy ni Marcus. Mababa ang boses. Yung kotse niya, nahulog sa bangin. Wala na siya bago pa ako makarating sa ospital. Napasinghap si Avery. Agad na tinakpan ng bibig. Sir, pasensya na ho. Hindi ko alam na... Ngumiti si Marcus. Malungkot pero kalmado. It's okay. Hindi ko rin naman madalas ikwento ito eh. Pero simula noon, nahirapan na akong makatulog. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, bumabalik yung imahe niya. Ang mukha niya, ang kotse, lahat. Tumango si Avery. Pilit nilulunok ang bigat sa dibdib. Kaya pala kagabi parang takot na takot kayo. Bahagyang tumango si Marcus. That's why I was surprised. Kagabi nung niyakap kita, bigla akong kumalma. For the first time, hindi ko na siya napanaginipan. I slept well beside you. Hindi nakasagot si Avery. Ramdam niya ang pagkapit ng mga salita nito sa dibdib niya. Parang unti-unting humahaplos sa puso niya. Baka po, mahina niyang sabi. Baka kasi may mga taong dumarating para tulungan tayong kalimutan kahit saglit yung sakit. Tumingin si Marcus sa kanya. Diretso't may kakaibang init sa mga mata. Siguro nga, sabi niya. At sa ngayon, ikaw yun, Avery. Hindi na nakasagot si Avery. Napayuko siya. Pilit pinipigilan ng ngiti at ang bilis ng tibok ng puso. Kaya't ngumiti na lang siya at dinaan na lang sa biro. Hindi rin siguro, sir. Baka kasi masarap akong katabi dahil fluffy. Napatawa si Marcus. Napailing. Ang galing mo talagang bumawi, Avery. Sabi nito. Nakangiting umiiling habang muling sumubo ng sinangag. Para hindi naman po masyadong seryoso ang ating umaga. Tugon niya sabay ngiti. Hindi kasi bagay sa inyo yung malungkot, sir. Sayang naman po yung pogi points. Tumawa si Marcus. Halatang gumaan ang loob. You really have a way of making things lighter, no? Ngumiti si Avery pero agad na tumahimik nang marinig niya ang susunod na sinabi nito. By the way, sabi ni Marcus habang nilalapag ang tasa ng kape. Kaya rin ako umuwi ng Pilipinas dahil may plano akong mag-invest sa negosyo ng kaibigan ko. Napakunot ang noo ni Avery. Negosyo, sir? Dito? Sa Pilipinas? Tumango si Marcus. Yes. Real estate and hospitality business. Magandang opportunity rito. Lalo na't lumalago ulit ang market. Pupunta siya rito bukas para pag-usapan namin ang proposal. Marahan niyang sagot. Kaya pala ang dami niyong papeles sa opisina niyo. Ngumiti si Marcus. Exactly. So tomorrow, be ready. Ayokong mukhang gulugulong townhouse kapag dumating siya.
I want everything spotless and perfect. Napanganga naman si Avery. Biglang kinabahan. Bukas na po agad. Naku sir, hindi ko pa nalilinis ang maayos yung veranda at yung guest room. May mga alikabok pa sa hallway. Napatawa si Marcus sa pagkataranta nito. Relax, Avery. You can handle it. I know. You're doing a good job here. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Bahagyang namula ang pisngi ni Avery. Naku, baka magulat po yung bisita nyo. Yung caretaker nyo mukhang pagod at pawisan. Hindi, sagot ni Marcus, bahagyang nakangiti. I'm sure he'll notice the effort and maybe the charm too. Napatingin si Avery sa kanya at kahit pilit niyang nilingon sa ibang direksyon, hindi niya mapigilang mapangiti ng palihim. Habang nagliligpit ng mga plato, naisip niya, kung ganito araw-araw, baka mahirap na talagang pigilan ang sarili niyang puso. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na si Avery sa paglilinis ng buong townhouse. Lahat ng sulok, kinintab niya, mula sa sahig hanggang bintana. Gusto niyang siguraduhin walang makikitang mali si Marcus o ng kaibigan nitong darating. Habang nag-aayos ng mesa, napatingin siya sa orasan. Anytime now, bulong niya sa sarili. Narinig niyang bumukas ang gate at ang mahinang pag-rev ng sasakyan. Agad siyang tumayo ng tuwid, pinunasan ng pawis sa noo at inayos ang buhok. Kahit alam niyang hindi na masyadong maayos matapos ang buong maghapon niyang pag-aayos. Lumabas si Marcus. Maayos na maayos sa polo at slacks. Halatang pinaghandaan din ang pagkikita. Avery, nandito na siya. Please ihanda mo na yung juice. Ngumiti siya at tumango. Opo sir. Pagharap niya sa pinto, inasahan niyang lalaki ang darating. Baka isang business partner o college friend ni Marcus. Pero nagulat siya nang pumasok ang isang babae. Matangkad, maputi, maganda't napakaayos manamit. Ang suot nitong bodycon dress ay lalo pang nagbigay diin sa sexy nitong hubog. Napakagat si Avery, parang bigla siyang nanliit. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang matalim ang mga mata ng babae, lalo na nang magtagpo ang tingin nila. Hi Marcus! Bati ng babae sa malambing pero may halong kumpiyansang tono. It's been a while! Ngumiti si Marcus at parang ibang klase ang ngiting yon. Yung bihirang makita ni Avery? Yeah, it's been a long time, Lian. Lian? Ang pangalan palang sosyal na. Habang nagsasalin siya ng juice, ramdam ni Avery ang kaba sa dibdib niya. Narinig niya ang tawa ni Lian at ang paminsan-minsan. Naririnig niyang tinatawag nito si Marcus ng Mark. Mark, parang ang lambing namang pakinggan. At ang layo sa Sir Marcus na tawag niya. Napatingin siya sa sariling refleksyon sa baso ng juice pitcher. Pawisan, medyo namumulang pisngi. At oo, mataba siya. Habang pinagmamasdan niya si Lian, hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit naman magkakagusto si Sir Marcus sa katulad ko? Kung may mga babaeng kagaya niya sa tabi ni Marcus. Bumuntong hininga siya at marahang inilapag ang tray sa mesa. Nakangiti siya pero sa loob, parang may kumurot sa puso niya. Buong maghapon ay abala si Marcus at Lian sa pag-uusap habang nag-aayos si Avery ng mga gamit sa kusina. Naririnig niya mula sa salang mahihinang tawanan ng dalawa. Paminsan-minsan ay napapalingon siya. Nakikita si Lian na halos nakadikit na kay Marcus habang pinapakita ang ilang dokumento sa laptop. Tinatablan siya ng kakaibang pakiramdam. Hindi inggit pero may kirot. Lalo na nang makita niyang tinanggal ni Marcus ang salamin ni Lian para punasan at sabay silang natawa. Ang sweet nila. Mahina niyang bulong, pilit na ngumiti. Nang matapos magdiskusyon ng dalawa, narinig niya si Lian na nagsabing, Maybe we can continue this over dinner, Mark? It's been a while since we caught up. Walang alinlangan na tumango si Marcus. Sure, sounds great. Bago sila umalis, lumapit si Marcus kay Avery. Avery, late na kaming makakauwi. Pwede ka nang magpahinga mamaya. Tumango lang siya at pinilit ngumiti. Opo, sir. Pero nang sumara ang gate,
Parang sumabay doon ang bigat sa dibdib niya. Tahimik ang buong bahay. Tanging tiktak ng orasan at mahinang hangin lang ang naririnig niya. Naglinis siya kahit tapos na ang lahat. Nilinis pa ang malinis na. Niligpit pa ang maayos na. Para lang may magawa at hindi niya maisip kung sino ang kasama ni Marcus. Pagdating ng 9:00 ng gabi, naupo siya sa sala. Nakaayos pa rin ang buhok niya kahit inaantok na. Panay ang silip niya sa orasan at sa bawat minuto, lalo siyang nababahala. Baka inihatid lang niya si Lian o baka nagtagal lang sila sa business meeting. Pero habang tumatagal, unti-unti na siyang napapabuntong hininga ng malalim. Ang mga mata niya, nakatutok lang sa pinto. May hawak siyang baso ng tubig pero hindi man lang niya ito iniinom. Inabot na ng 10 oras ng gabi. Wala pa rin si Marcus. At sa bawat oras na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman yung kakaibang lungkot. Yung tipong hindi naman dapat pero hindi niya mapigilan. Hanggang sa napapikit na siya sa sofa. Naalimpungatan naman si Avery at nagulat siya nang magmulat ang mga mata. Hindi iyon ang kwarto niya. Amoy lalaki ang unan. Amoy mamahaling pabango. Napatingin siya sa paligid at doon niya lang napagtanto. Nasa kwarto ni Marcus siya. Ha? Papanong? Napabangon siya agad. Hawak ang kumot. At doon niya lang napansin na maayos naman ang suot niya. Pero kahit ganon, mabilis ang kabog ng dibdib niya. Bakit ako nandito? Wala naman si Marcus sa loob pero halatang ginamit nitong kwarto kagabi. Nakapatay ng ilaw. Nakatiklop ang kumot sa kabilang side ng kama. At may nakalagay na isang tasa ng mainit na tsokolate sa mesa. Hawak-hawak pa niya ang tasa nang bumukas ang pinto. Ay! Muntik pa niyang mabitawan ang makita kung sinong papasok. Si Lian, naka-corporate attire pa rin kahit umaga pa lang. Pero kaagad na bumusangot nang makita siya. So, you're Avery? Malamig na tanong ni Lian habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Opo, ako po yung caretaker? Or more like, Marcus's new toy? Putol ni Lian at kasabay nun ay isang mapait na ngiti. Natigilan si Avery. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumapit si Lian. Halos magkadikit na sila. Don't you play innocent. Alam kong tipo mo. Yung mga babaeng nagpapakitang mabait. Pero umaasa na mapansin ng amo nila. Look at you. Seriously? Do you think Marcus would fall for someone like you? Ramdam ni Avery ang pagkabog ng dibdib niya. Ang sakit. Pero pilit siyang ngumiti. Hindi ho ako umaasa ng kahit na ano. Nandito po ako para magtrabaho lang. Ngumiti si Lian, ngunit may halong pangungutya. Really? Then stay that way. Don't even dream of replacing his fiancé kahit kamukha mo pa siya. Napakunot noo si Avery. Kamukha ko po? Ngumisi si Lian at inilabas ang cellphone nito. Oh, he didn't know? Pinakita niyang larawan. Isang babaeng nakangiti, yakap-yakap ni Marcus. Napatigalgal si Avery, hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Dahil ang babaeng nasa larawan, kamukhang kamukha niya. Parehong mata, parehong hugis ng labi, pero payat, makinis at walang tigyawat. Parang siya, pero yung mas magandang version. Her name is Mira, sabi ni Lian. Habang pinagmamasdan ng reaksyon ni Avery. Marcus's dead fiancé. You see why you don't stand a chance? Napatungo si Avery. Hawak pa rin ang tasa ng tsokolate. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Yung insulto o yung katotohanang parang may connection siya sa isang babaeng hindi niya kilala. Tahimik siyang tumugon. Pilit pinapatatag ang boses. Hindi ko kailangan ng chance. Wala akong balak makipag-agawan sa kahit kanino, lalo na sa patay. Pero pagtalikod ni Lian, hindi na niya napigilan ang mahinang buntong hininga. At sa unang pagkakataon, nagtanong siya uli sa sarili. Bakit nga ba kamukha akong fiancé ni Marcus? Simula ng araw na yun, naging mailap si Avery kay Marcus. Kung dati madaldal siya tuwing nag-aalmusal sila, ngayon ay puro opo. At sige po na lang ang sagot niya.
Kapag dumadaan si Marcos sa kusina, agad siyang umaatras. Kunwari abala sa paglilinis. Kung tatawagin siya nito, laging may dahilan. May huhugasan, may lalabhan, o kaya naman may tatawagan daw. Pero hindi iyon nakalulusot kay Marcos. Alam niyang may nagbago. Isang gabi, nadatnan niya si Avery sa hardin. Tahimik na nagwawalis habang malamig ang hangin. Lumapit siya dalang 2 tasa ng gatas. "Hey," mahina niyang sabi. Inilapag ang 1 tasa sa tabi nito. "Para sa'yo." Nagulat si Avery pero agad ding umiwas ng tingin. "Salamat po, sir. Pero bawal yata akong umupo kapag may ginagawa pa." Napangiti si Marcos ngunit may lungkot sa tono. "Avery, hindi mo kailangang maging formal sa akin palagi. You've been avoiding me. Did I did something wrong?" Hindi siya sumagot. Patuloy lang sa pagwawalis pero halata sa mga kamay niyang nanginginig. "Wala po. Busy lang talaga ako." "Busy?" Marahang ulit ni Marcos. Tumabi sa kanya. "O may gusto kang takasan?" Napatigil si Avery. Parang gusto niyang tumakbo palayo pero hindi niya alam kung saan. "Sir Marcos," mahinang sabi niya. "Pasensya na pero baka mas mabuti kung medyo maglayo muna tayo. May mga bagay lang akong gustong iwasan." "Like what?" tanong ni Marcos. Halos bulong. "Like me?" Napakagat labi si Avery. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Na nakita niyang litrato ng fiancé nito. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap kung bakit ganun ang pagkakahawig nila. "Hindi naman po sa ganun." Pabulong niyang tugon. "Ayoko lang na may ma-misunderstand." Tahimik si Marcos sandali. Tinitigan lang niya ito. Parang gustong basahin ang iniisip niya. "Kung may sinabi si Lian sa'yo," sabi ni Marcos sa mababang boses, "don't believe everything she says." Napatingin si Avery sa kanya pero agad ding umiwas. "Wala naman po siyang sinabi." "Then why do you look like you're running away from me?" Hindi na siya nakasagot. Mabilis niyang ibinaba ang walis at tumalikod. "Magpahinga na po kayo, sir. Ako na pong bahala rito." At bago pa siya abutin ni Marcos, naglakad na siya pabalik sa loob ng bahay. Pinipigilang tumulo ang luha. Habang nananatiling nakatayo si Marcos sa dilim ng hardin, mahina niyang ibinulong sa sarili. "Avery, bakit parang mas lalo kitang gustong lapitan sa tuwing lumalayo ka sa akin?" Kinabukasan, maagang nagising si Avery, pero kakaiba ang pakiramdam niya. Mabigat ang ulo, masakit ang sikmura, at tila may gumugulong sa loob ng tiyan niya. Inakala niyang gutom lang, pero nang tumayo siya para maghanda ng almusal, bigla siyang napasapo sa bibig at tumakbo patungong banyo. Sunod-sunod ang pagsusuka niya. Namutla siya. Halos nanginginig habang nakasandal sa lababo. Narinig niya mga yabag papalapit. Sa ilang saglit, bumukas ang pinto. "Avery?" Tawag ni Marcos. Halatang nag-aalala. "Hey, are you okay?" Agad siyang tinulungan nito. Pinunasan ng pawis sa noo niya at inalalayan siyang maupo sa gilid ng kama. "Oh, wala po ito. Baka nasobrahan lang ako kagabi sa adobo." Pilit niyang biro. Pero garal-gal ang boses. Hindi ngumiti si Marcos. Tahimik lang itong tumingin sa kanya at may kakaibang seryosong ekspresyon sa mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha nito ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng suot nitong jacket. Pregnancy test. Napakunot ang noo ni Avery na pasinghap. "Ha? Para saan yan?" Tinitigan siya ni Marcos. Walang alinlangan. "Avery, huwag kang magalit. Pero baka kailangan mo ito." "Anong ibig mong sabihin?" "Alam mong may nangyari sa atin nung gabing sinagip mo ko. Hindi ko man maalala lahat pero sigurado kong hindi ko lang yun napanaginipan." Namula si Avery. Halatang nagulat at nahiya. Sir Marcos, hindi ko naman iniisip na..." "I know." Mabilis na putol ni Marcos. "Pero ayokong baliwalain ang posibilidad. Kung sakaling may nabuo..." Hindi niya itinuloy ang sasabihin,
Tahimik lang silang pareho. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at tibok ng puso ni Avery na parang gusto nang kumawala sa dibdib. Unti-unti niyang tinanggap ang kahon mula sa kamay ni Marcus. Hindi naman siguro. Mahina niyang sabi. Halos pabulong. Isang beses lang naman yun nangyari sa atin. Pero minsan, Avery. Mahinang tugon ni Marcus habang nakatitig sa kanya. Kahit isang beses lang, posible na makabuo. Napayuko siya. Mahigpit na hawak ang pregnancy test. Hindi niya alam kung anong mas malakas. Ang takot na baka totoo ang iniisip ni Marcus o ang kaba sa puso niyang hindi lang basta dahil sa pagsusuka. Ano man ang resulta, hindi mo to kakaharapin ng mag-isa. Mahigpit ang hawak ni Avery sa pregnancy test habang nakaupo sa gilid ng kama. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga nakasulat sa kahon. Kahit kabisado na niya, 1 line means negative, 2 line means positive. Ngayon, habang unti-unting lumilitaw ang pangalawang guhit, parang bumagal ang pag-ikot ng mundo. Hindi pwede. Mahina niyang bulong, halos hindi na makapagsalita. Nanginginig ang mga daliri niyang may hawak sa maliit na test. 2 malinaw na guhit, 2 linya na parang 2 katagang ayaw niyang tanggapin. Positive. Mabilis siyang napahawak sa tiyan niya. Parang hinahanap ang sagot sa loob ng sarili niya. Buntis ako? Pero paano na to? Si Marcus, ang trabaho ko. Hindi niya namalayang pumasok si Marcus sa silid. Nakita nitong nakayuko siya. Namumutla. Hawak pa rin ang pregnancy test. Dahan-dahan siyang lumapit at bago pa man siya makapagsalita, inabot ni Avery ang test. Halos nanginginig. Marcus, mahina niyang sabi. Pilit pinipigilan ng luha. Positive. Sandali siyang natahimik. Parang hinihintay ang reaksyon nito. Gulat ito pero laking gulat ni Avery nang makitang unti-unting ngumiti si Marcus. Positive? Ulit nito. Tila nag-aalangan kung totoo ang narinig niya. Pagkatapos, isang malakas na buntong hininga. Kasunod ang malambing na ngiti. Then, we're having a baby. Tuluyan ang nabasag ang boses ni Avery. Marcus, hindi mo naiintindihan. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko rin... Ngunit bago pa niya matapos, marahan siyang hinawakan ni Marcus sa mga balikat. Hey, calm down. Mahinang sabi nito, puno ng lambing. Avery, this is amazing news. Tumingala siya, hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi ka galit? Umiling si Marcus, bahagyang natawa. Galit? Why would I be mad? This is our baby Avery, a part of you and me. Hindi alam ni Avery kung matutuwa ba siya o maiiyak. Sa loob ng ilang segundo, nakatingin lang siya kay Marcus, nangiting-ngiting totoo sa mga matang puno ng tawa. Habang yakap siya ni Marcus, napapikit siya ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, may halong takot at ligaya ang nararamdaman niya. Sobrang saya ko na magkakaanak na tayo. What? Buntis ka? Napatigil sila Avery at Marcus sa pagkakaupo. Pareho silang napalingon sa pinto kung saan nakatayo si Lian. Nanlalaki ang mga mata at halatang nagngingit-ngit sa galit. Ramdam ni Avery ang mabilis na tibok ng puso niya. Parang gusto niyang itago ang pregnancy test na hawak niya. Pero huli na. Lian, mahinang sabi ni Marcus pero hindi siya nito pinakinggan. Lumapit si Lian na nakapamewang. Hindi ako makapaniwala. Marcus, siya talaga? Ang babaeng yan? Itinuro pa siya ni Lian na parabang isang kasalanan ng pagkatao niya. Sabihin mo sa akin na hindi yan totoo. Tahimik si Marcus pero diretso ang tingin niya. It's true. Matigas niyang sabi. She's pregnant. And yes, I am the father. Nanlaki ang mga mata ni Lian. You're joking! I am not. Malamig na sagot ni Marcus. I'll get the car ready. We need to go to the hospital for her check-up. At bago pa makapagsalita si Lian, tumalikod si Marcus at lumabas ng silid.
Iniwan silang dalawa. Pagkasara ng pinto, agad na bumaling si Lian kay Avery. Mabigat ang bawat hakbang nitong papalapit. Wow! Simula niya, puno ng sarkasmo. Ang galing mo ha! Hindi lang pag-aalagang ginawa mo, pati yatang amo mo na alagaan mo rin ng sobra. Napatungo si Avery at pilit pinakakalmang sarili. Wala kong intensyon na mang-agaw, hindi ko rin namang ginusto na... Don't give me that innocent act! Singhal ni Lian. Marcus doesn't love you. He only wants the baby, not you. Naintindihan mo ba yon? Napatigil si Avery. Napatingin kay Lian na may halong sakit at gulat. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Lian. Malamig at mapanlin lang. He told me everything. He felt guilty about that night. He's only taking responsibility because he got pregnant. Kamukha mo lang si Mira pero hindi ka niya gusto. Wala siyang balak makasama ka ng pangmatagalan. Don't you fool yourself? Parang unti-unting bumigat ang dibdib ni Avery. Hindi totoo yan. Mahina niyang sagot. Halos pabulong. Then ask him yourself. Sagot ni Lian sabay lapit pa. Pero bago ka pa masaktan ng husto, umalis ka na. Umalis ka habang kaya mo pa. Ramdam ni Avery ang nanginginig na kamay niya. Ang mga salita ni Lian ay parang mga tinik na unti-unting bumabaon. Pwede bang totoo yun? Na anak lang talaga ang gusto ni Marcus. Bago pa siya tuluyang bumigay, mabilis niyang dinampot ang bag niya at lumabas ng townhouse. Hindi na siya lumingon. Habang patakbo sa labas, nanginginig ang labi at halos hindi na niya makitang daan sa mga luha. Pagdating sa terminal, agad siyang sumakay ng bus pauwi sa probinsya. Tahimik lang siyang nakatingin sa bintana, pinipigilan ang hikbi. Habang nasa biyahe, paulit-ulit ang mga salitang binibitawan ni Lian sa isip niya. He only wants the baby, not you. At doon, unti-unting pumatak ang luha ni Avery. Hindi niya alam kung saan siyang nagkamali. Sa pagmamahal ba? O sa paniniwala na kaya siyang pahalagahan ni Marcus. Pagdating ni Avery sa kanilang bahay sa probinsya, halos madilim na ang paligid. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay kumikislap pa. Tanda ng matipid na paggamit ng kuryente ng nanay niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate at nang makita siya ng kanyang ina, agad tong napatayo mula sa pagkakaupo sa bangkito. Avery? Gulat na sabi ng ina. Hawak-hawak pang basahan. Anak! Ano ginagawa mo rito? Hindi mo man lang ako tinawagan. Hindi na siya nakasagot. Kaagad niyang nilapitan at niyakap ng mahigpit ang ina. Ma! Humikbi siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagkamali ako. Agad siyang hinaplos ng ina sa likod. Tinigilan ng malambing na tinig. Shh! Tahan na. Huwag kang matakot. Nandito si Mama ha. Sabihin mo sa akin, ano bang nangyari? Doon na tuluyang bumuhos ang luha ni Avery. Inilahad niya lahat. Kung papaano siyang naging caretaker sa townhouse. Kung papaano niya nakilala si Marcus. Ang gabing hindi niya inaasahan. At ang pagkabigla ng malaman niyang buntis siya. Ikinuwento rin niya ang mga sinabi ni Lian. Ang mga salitang paulit-ulit na tumutusok sa puso niya. Tahimik lamang ang ina hanggang sa matapos siya. Ilang sandali ring walang imik bago ito muling nagsalita. Mahinahon pero mabigat ang tono. Avery, anak, huwag mong ikahiya ang ginawa mong pagtakas. Napatingin siya, puno ng pagkalito. Pero ma, parang duwag yung ginawa ko eh. Iniwan ko siya nang hindi ko man lang ipinaliliwanag ang... Umiling ang ina't marahang hinawakan ng kanyang kamay. Hindi anak. Minsan tama lang ang paglayo kung yun ang magliligtas sa'yo't sa anak mo. Ginawa mo yan para protektahan ang anak mo't walang mali ron. Napayuko si Avery. Pinunasan ng luha habang marahang pinupunasan din ng ina ang kanyang pisngi. Tama lang na tumakas ka. Pagpapatuloy ng ina. Kasi kung alam mo lang, noon pa man ay may mga bagay na hindi ko nasasabi sa'yo. Napakunot ang noon ni Avery. Ano pong ibig niyong sabihin, ma? Huminga ng malalim ang matanda bago nagsimula.
Anak, hindi ka lumaking nag-iisa. May kakambal ka. Natigilan si Avery, para bang hindi makapaniwala sa narinig. May kakambal ako? Tumango ang ina niya. Oo, nang ipinanganak ko kayo. Mahina ka noon kaya't kinuha mo na ng tiyahin ko ang kapatid mo. Ang kakambal mo. Para alagaan sana sa Maynila. Pero nagka-problema kami noon eh. Hindi na namin sila muling nakita pa. Ilang taon kitang pinalaking mag-isa habang umaasang babalik pa siya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ma, anong pangalan niya? Mira. Sagot ng ina. Marahang tinig. Mira ang pangalan ng kakambal mo, anak. Nanlaki ang mga mata ni Avery. Para bang biglang huminto ang oras. Si Mira? Ang namatay na fiancé ni Marcus? Unti-unting bumigat ang dibdib niya habang tumutulong muli ang luha. Ma, siya yung fiancé ni Marcus. Mahina niyang sabi. Halos hindi na makalabas ang boses. Si Mira ang babaeng kamukha ko. Ma, patay na po siya. Natahimik ang ina. Tila nabigla rin. Ano? Patay? Paano? Ang kwento sa akin ni Marcus na aksidente ito. Napahagulgul ang ina niya habang yakap siya. Ngayon ay mas malinaw na kay Avery ang lahat. Ang pagkagulat ni Marcus nang una niya itong makilala. Ang titig nito na parabang may hinahanap sa kanya. Pati ang pagtataka kung bakit ganon ang pagkakahawig nila ni Mira. Habang marahang humihinga, hinawakan niya ang tiyan niya. Mahina niyang sabi. Ibig sabihin, ang lalaking ama ng anak ko, siya ring fiancé ng kakambal kong matagal nang nawala. Mas humigpit ang yakap nila sa isa't isa, habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ni Avery. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay humarurot na ang kotse ni Marcus papunta sa probinsya. Hindi siya mapakali buong gabi nang malaman mula sa mga tauhan sa mansyon na umalis si Avery. At nang makumpirma niyang si Lian ang dahilan, nagdilim ang paningin niya sa galit. Hindi mo alam kung anong ginawa mo! Malamig niyang sabi kay Lian bago siya umalis. You pushed her away when she needed me the most! Ngayon, nasa tapat na siya ng bahay ng ina ni Avery. Huminto siya saglit, huminga ng malalim, at kumatok. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng matandang ginang. Magandang umaga po, ma'am. Mahinahon niyang bate, halatang pinipigilan ng kaba. Ako po si Marcus. I'm her boyfriend. Napatingin ang ginang, parang alam na nito kung sino ang nasa harap niya. Ikaw nga ba si Marcus? Tanong nito, bahagyang nanginginig ang boses. Tumango siya. Opo. Gusto ko lang po sanang ipaliwanag ang lahat. Alam ko pong naguguluhan si Avery at gusto kong sabihin sa inyo kung bakit. Lumapit siya't maingat na inilabas ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Larawan yun ni Mira. Nakangiti. Buhay na buhay. Pinaimbestigahan ko po si Avery. Mahinahon niyang sabi. At doon ko po nalaman na may kakambal pala siya. Si Mira po, ang dati kong fiancé. Napaupo ang ginang, natulala habang nakatitig sa larawan. Halos hindi ito makahinga ng hawakan ng larawan ni Mira. Si Mira? Bulong nito. Nanginginig ang mga kamay. Anak ko siya. Diyos ko, ilang taon ka siyang hinahanap. Hindi na napigilan ng ginang ang pagluhat ni yakap ni Marcus ang balikat nito bilang pagdamay. Pasensya na po. Marahan niyang sabi. Kung sa ganitong paraan niyo lang siya muling nakita. Nang makapasok si Avery sa silid, nakita niyang eksenang yon. Ang ina niyang umiiyak hawak ang larawan ni Mira at si Marcus na nakatayo sa gilid. Tahimik pero puno ng emosyon sa mga mata. Avery! Tinig ng ina. Nanginginig. Narito si Marcus. Mag-usap kayo hanggat kaya niyo pang maayos ang relasyon niyo. Tahimik lang si Avery. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit, gulat, o takot. Pinaimbestigahan mo ko? Para saan?
Halos pabulong niyang tanong. Lumapit si Marcos at diretso ang tingin sa kanya. Dahil gusto kong malaman ng totoo. Gusto kong maintindihan kung bakit nung una pa lang kitang nakita, hindi ko na magawang umiwas. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Akala ko, Avery. Mahinahon niyang sabi. Hindi pa rin ako nakaka-move on kay Mira. Pero nang dumating ka sa buhay ko, na-realize kong matagal na pala akong nakalaya sa nakaraan. Hindi ko lang alam kung paano aaminin sa sarili ko. Tahimik lamang si Avery ngunit hindi niya maitanggi sa sariling tibok ng puso niyang bumibilis. Simula pa lang, patuloy ni Marcos. Nung unang beses kitang makita, parang tumigil ang mundo ko. Everything felt slow. I know it sounds cliche pero totoo. Avery, ikaw yung dahilan kung bakit gusto kong magsimula ulit. Napalunok si Avery. Ramdam ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Hindi ko na tinitingnan si Mira sa'yo. Dagdag ni Marcos. Marahan ng boses. Magkaiba kayong dalawa. At kung may natutunan ako sa nangyari, yun ay ito. Si Mira ang bahagi ng nakaraan ko. Tumigil siya sandali. Tumingin sa mga mata ni Avery. Pero ikaw, Avery, ang kapalaran ko, ang future ko. Napaluha si Avery. Akala ko, baby lang natin ang gusto mo, gaya ng sinabi ni Lian. No, that's not true. Gusto ko kayong dalawang kasama ko. Don't you worry anymore. I cut her off. Wala siyang karapatan na sabihin o siraan ka. Mahal kita, Marcos. Gulat na sambit ni Avery. Hindi na niya magawang bawiin pa dahil hinalikan na siya ni Marcos sa labi. I love you too, Avery. Sambit ni Marcos at ramdam iyon ni Avery ng buong puso. Makalipas ang ilang araw, bumalik na si Marcos sa townhouse. Hindi na para sa negosyo kung hindi para ayusin ang lahat. Sumunod na lamang si Avery dahil gusto niyang pagbalik niya kay Marcos ay may glow up na siya and she did it. No stress, no pimples. Yes! She's chubby, but very beautiful. Pagpasok pa lang niya, naamoy na agad niya ang paborito niyang sinigang na niluluto ni Marcos. Napatigil siya sa pinto't natatawa. Hindi mo talaga ako papayagang magutom, ano? Biro niya. Lumingon si Marcos, nakangiti. Hindi talaga. Baka magtampo yung baby natin sa tiyan mo. Natawa naman si Avery at marahang hinawakan ng kanyang tiyan. Hindi pa nga ako sigurado kung gusto mo talaga ito eh. O kung gusto mo talaga ako. Lumapit si Marcos at sa bawat hakbang niya, parang unti-unting bumabagsak ang lahat ng takot ni Avery. Pagdating niya sa harap nito, marahan niyang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Yan ka na naman. Gusto mo na naman akong asarin. Natawa naman si Avery. Malay mo naman, 'di ba? Napipilitan ka lang. Hindi mo pa rin baramdam? Bulong ni Marcos. May lambing sa boses. Avery, ikaw ang gusto ko. Hindi dahil sa buntis ka. Hindi dahil kamukha mo si Mira. Gusto kita dahil ikaw yung babae na kaya magpatawa kahit nakakaiyak na. Yung matapang kahit takot. At yung minamahal ko nang hindi ko namamalayan. Napasinghap si Avery. At sa unang pagkakataon, hindi na siya umiwas. Umiiyak na naman siya pero ngayon, luha na ng saya. Bakit mo ba ako palaging pinapaiyak? Bulong niya nang nakangiti. Ngumiti si Marcos saka hinawakan ng kamay niya at idinampi sa kanyang dibdib. Para maramdaman mong totoo to, sabi niya. Kahit gaano ka pa kaingay, kahit gaano ka pa kagulo sa umaga, at kahit sinasabi mong mataba ka, sa puso ko, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Cheesy mo. Tawa ni Avery pero hindi na niya mapigilan ng kilig. Para sa iyo lang. Townhouse na walang katao-tao noon. Ngayon, dito na natin bubuin ang pamilyang pinapangarap natin. Muli siyang hinalikan ni Marcos sa noo at bumulong. Forever na to, Avery. You and our baby. My happiness, my faith. I'll give you everything. Minsan, ang mga hindi inaasahang pagkakataon gaya ng pagkikita nila ni Marcos
ang siyang magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan. Ipinakita nila ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa itsura, nakaraan o pagkakamali, kung hindi sa katapatan ng puso. Wakas!